Mapagpalang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man po kayong panig nitong ating bansa, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat po kayo lagi dyan. Mga magulang at mga kabataan, akin pong bigyang kasagutan. Yung isang tumawag po sa amin sa nakaraan, nagtatanong siya, "Pabs, bakit ba napakarami pang reliyon? Di ba't noon pa man marami ng reliyon? Iba-iba nga lang ang pangalan, pero pare-parehas sa Diyos." Alam mo po ninyo, doon sa nagtatanong at doon sa tumawag sa amin, mag-ingat po kayo sa reliyon. Yan po ang maipapayo namin sa inyo. Sapagkat noon pa man, ang reliyon kasi, yan po ay grupo ng mga tao. Hindi naman kasi magkakaroon ng reliyon kung walang tao. Kaya kailan pa ba nagkaroon ng maraming reliyon? Sa pasalin-salin po na saling lahi ng tao, doon po nagkaroon ng maraming reliyon. Kaya doon siguro nyo yung nasabi na paiba-iba. Ang reliyon po, kailangan maging matalino kayo dyan. Sapagkat kahit saan kayong magpunta na reliyon, ay talagang sasabihin yan talaga ng mga pastor dyan, pare, tama sila lagi eh. Huwag po kayong mag-una sa reliyon. Ang inyo pong unahin, magbasa-basa lang po kayo ng Bible. Yan lang po ang aming mapapayo sa inyo. Kung pinagbabawalan kayo ng inyong mga pastor o pare, na kayo po ay magbasa ng Bible, ay bumili kayo mismo doon. Sa National Bookstore, mayroon po niyan. Dito po sa amin, wala pong bawal. Katunayan nga po, bago po ako naanib dito sa reliyon kong kinaaniban ngayon, dahil po sa Bible. Nagbasa-basa po ako ng Biblia. Hindi po ako naniniwala sa mga pastor at pare o reliyon. Dahil kung dyan ka maniniwala, dyan ka mag-una, ay lahat ng mga kamag-anak natin, may iba-ibang reliyon yan. Siyempre kapag ka ikaw nagawi doon sa kanila o kaya nagbakasyon ka, aayain ka doon sa isang kamag-anak mo, iba ang reliyon. Doon naman sa kamag-anak mong isa, iba din ang reliyon. Doon naman sa mga kapatid mo, iba-iba din ang reliyon. O di ba? Marami nga. Pero kung ikaw magbabasa ng Biblia at naunawaan mo kung anong reliyon sa ngayon, sa kasalukuyan nating panahon, sa panahong Kristiyano, may nag-iisang reliyon na talagang iyan ay mismo ang pinangunahan po ng Panginoong Hesukristo. Maniwala kayo o sa hindi, mamaya ibibigay lang po namin sa inyo ang talata. Hindi po kami magbabasa niyan. Katunayan ho, tingnan ninyo, wala kaming Biblia. Kasi ho, ang Biblia sa amin, tapos na po yan. Pag nahanap mo na yung reliyon na pinapapasukan ng Panginoong Diyos, anuhin mo pa ang Biblia. Hayaan lang ninyo ang inyong mga pastor, inyong mga pare, maghawak niyan. Ngayon, kung hindi ka komportable dun sa paliwanag, maghanap ka ng mga reliyon. Huwag kayong mangapit sa isang reliyon kahit dyan na kayo nagising o kinagisyan na yan ng mga magulang nyo. Huwag kayo dyan. Talagang pinapahanap ng Diyos ang reliyon. Pero ang reliyon na tinutukoy, nandyan lang sa kapaligiran natin. Kailangan lang, ang susi niyan, Biblia talaga. Ngayon, bibigyan namin kayo ng isang talata lang po para sa lahat. Isa lang po kasi di naman po kami mangangaral. Hindi naman po kami pastor. Hindi rin kami pare. Kami lang po ay isang membro o isang kaanib lang po sa pangreliyon. Siya po yung reliyon na nahanap ko doon po sa Biblia. Kaya kung kayo maghanap ng reliyon, doon talaga kayo mag-una sa Biblia. Sapagkat kung ang Biblia maunawaan ninyo, ang Diyos din na maghahatid sa inyo dyan sa reliyon na yan. Ngayon kung hindi kayo mag-una sa reliyon at doon kayo mag-una sa mga pastor at mga pare, ay hindi nyo malaman kasi pag nagturo yan, puro tama yan. O magtanong ka sa isang pastor,
Tama ba yung pastor niyo yung sinasabi niya? Ay, mali yan. O, punta ka rin sa isang pastor, tanungin mo, tama po ba yung tinuturo ng isang pastor? Sabi, ay, mali yan. Walang nagsasabi dyan sila ng tama kapag ka puro pastor ang pag-uusapan, puro yan mali. Pero kapag ka membro ang kausap, puro sila tama. Paano yan ngayon? Paano mo yan matutuklasan ngayon yung reliyon na pinapasukan ng Panginoong Hesukristo? Ibibigay ko po sa inyo ang talata. Kayo na lang po ang magbasa niyan. Kapag yan inabasa ninyo, punta kayo sa mga reliyon, punta kayo. Pag nabasa ho niyo itong talata na ibibigay ko sa inyo. Ito ay nakasulat talaga sa Biblia. At kapag nasulat yan sa Biblia, tingnan mo ang mga kanilang mga kapilya o kanilang bahay-sambahan. May mga pangalan yan. Nandyan din yan nakasulat sa Biblia. Pero kung ang isang reliyon, wala naman dyan sa Biblia. At paliwanag-paliwanag lang yan ng mga pastor at pilit-pilit nilang i-convert doon sa wala naman. Mag-ingat kayo dyan. Hindi ho totoong reliyon yan kahit panoon pa. Sapagkat ang reliyon ng mga una, puro na po yan hindi tinatanggap ng Diyos. Karumalduman na po ang ginawa ng mga iyan. Kaya nga po, kung talagang totoo na ang mga reliyon ng una ay pasado sa paningin ng Panginoong Diyos, anong gagawin ni Kristo dito sa lupa? Diba? Hindi naman mamamasyal dito sa daigdig. Kaya nga ho, nandito siya eh. Para ang tao sumampalataya sa Kanya at sa amang nagsugo sa Kanya. Paano yan? Mayroon siyang isang relihiyon na pinangungunahan niya. Hindi kasi matayo ang isang reliyon o isang iglesia kapag walang nangunguna. Ay pinangungunahan ng Panginoong Hesukristo. Ang talata po na ibibigay namin sa inyo, sana po dito talagang desidido kayo kung gusto niyo makahanap ng reliyon. Diyos din naman magdala sa inyo yan, dyan sa reliyon na yan. Itong Epeso 5:23. Basahin ho niyo yan. At kung kayo'y sumampalataya dyan, mismong ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Hesukristo po ang magdadala sa inyo dyan. Hindi ho kung sino-sinong pastor. Hindi ho kung sino-sinong pare o sino-sino pong mga mangangaral dyan. Kami po ay isang membro lang. Ito po yung natutunan namin gabi-gabi. Hindi ho kami pinagbabawalan na makipag-usap sa mga tao. Kasi ho, nag-aakay pa nga po kami. Wala rin silbi yung paglilingkod namin kapag tinanong kami ng mga tao, wala rin kaming maisagot. Ampron kasi dyan sa mga tao kami. O yung mga pastor namin, nag-aantay lang yon. O paano yan ngayon? Paano kung ang aming anyayahan sa aming mga pagsamba, pagkakatipon ay mas professional sa amin? O mga abogado, mga teacher dyan, mga doktor dyan, matatalinong tao yan. Ako nga, hindi nga ako nakapag-aral hindi nga ako nakatapos ng grade 2 bakit alam ko yung ganitong baybayin kahit paunti-unti? Dahil nga, inuuna ko yung Biblia. Nung mabasa ko ang Biblia, hinanap ko diyan sa mga reliyon na yan. Tumama talaga yung isang talata na ibinigay namin sa inyo. Yung Epeso 5:23. At hinanap ko yan. Natagpuan ko yung reliyon yan na nandun din sa Biblia. Kaya po huwag kayong magkakamali. Baka sa iniisip niyo, ang pastor ho, huwag ko yung maniniwala dyan. Yan po talaga, parang masinggan ho yan kung mangaral. Kami ang tama, dito kayo. Tingnan mo ngayon ang mga reliyon nagsipagbagsakan. Ang kanilang mga simbahan ibinibinta sa ibang reliyon. Bakit? Inaayawan na sila ng kanilang mga membro Nung makahalata ang membro na sila ay nagbabasa ng Biblia, ay sila na mismong kusang umalis. Kahit pa nga siguro ang kanilang mga kamag-anak nandiyan, may mga tungkulin pa dyan sa reliyon na yan Kasi sila ang kusang umalis Nung mabasa nila yung talata na ibinigay namin sa inyo, reliyon yan. Ay sino ang nanguna dyan? Ang Panginoong Hesukristo. Diyan pinapapasok ang tao. O paano yan ngayon? Kagaya ho ng sinasabi namin sa inyo, ay kung pasado nga ang mga reliyon noong una pa magpahanggang ngayon, walang Kristo. Kaya nga siya ipinanganak dito mismo sa ating daigdig. Para ituwid ang tao. Sapagkat sabi ng Panginoong Diyos, ang mga tao niya tiningnan ko.
Wala talaga niya kang gumawa ng mabuti. Wala kahit isa. O kita mo? Religyoso ba? Religyoso talaga. May mga pastor ba? Mayroon. May mga pare ba? Mayroon din. May mga ngaral ba? Mayroon din. Ay bibigyan namin kami ng halimbawa. Ang templo ba na pinatayo ni Solomon, ni Haring Solomon, para doon dinggin ng Diyos ang kanilang dalangin. Nung talikod ang bayang Israel, pinamumugaran niya ng mga pare. Pinamumugaran po yan. At ang mga mandarayang pare at mga mandarayang pastor, bakit nagpapapalit sila doon ng mga peking pira? Kawawa. Yung mga membro, yung walang kaalam-alam. Isipin nyo, ay paano kung wala ang Panginoong Hesukristo? Natuwa ba ang Panginoong Hesukristo makita niya na ginawa ng tiyanggi ang bahay-sambahan? Ay hindi. Nagwala siya doon. Pinagtatapon niya ang kanila doong mga kayamanan. Pinagtatapon. Isipin yung mabuti. Reliyon ba yun? Reliyon nga yun eh. Oh. Kaya nga doon nagturo ang Panginoong Hesukristo. Hanggang sa pinagbantaan siya na siya ay hindi lang makulong, mapatay pa. O nangyari ba yun? O nangyari po talaga yan. Kaya yung pa ba, hindi pa ba sapat sa atin? Yung pa ba